So, it's happy evening everyone. So, tonight mag-share ako ng favorite na indicator ko. Actually, naging favorite ko siya kapag naging lucrative naman. Pero anyways, isa talaga to sa nagiging indicator natin para mas kumita sa trading. So, in the last centuries nga, marami na nagka-develop ng mga indicators. Then, majority din after them. Tapos in current time, mas nakikita ko na gumagawa sila ng sarili nilang pangalan, trading communities. Pero isa lang naman yung logic or isa lang naman talaga yung 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 way para mas kumita. Kumbaga para sa akin lang naman is yung i-analyze mo talaga yung demand for that particular stocks. 'Di ba? So kaya naman tumataas yung price kasi nga 'di ba? Very basic economics lang naman. So parang ganun lang din naman na sa bagay, iba-iba naman tayo mag-isip and sometimes we tend to be different from the others which is good naman kasi kumbaga pag kailangan talaga sa trading is kung ito yung 90%, ito yung inisip na so iba ka dapat parang ganun. So kasi basta iba yung iba yung impact. So ang target talaga is mas kumita ka naman. So kahit na gaano kagaling yung analyst mo, pwedeng naaral mo siya lahat, pero hindi naman talaga naging lucrative para sa'yo. So wala din results. So yun na nga. Anyways, ang masasuggest ko lang is lagi tayo mag-deep dive lagi sa mga concept lang talaga. Yun. Kasi yung mga nababasa kasi na natin is mga mga interpretations or what. Minsan, ito lang kasi gawin natin to kasi moving average to or what. Kasi ganito. Minsan yung logic din, hindi rin natin masyadong naaral. So anyways, sa matter of yung psychology natin towards sa trading, tsaka yung appetite natin sa investment, as well as kung ano ba tayo as a person. Kasi minsan, nag-aaway pa nila yung mga traders and investors, parang ganun. So, sino ba mas lucrative? Yun. Sa akin lang, mas okay sa akin kasi yung trading. Kasi pwedeng, okay, maganda tong stocks na to, like yung sinasabi, pero baka hindi mag-materialize yung gains mo in the long run, which is parang naman good. Kaya lang kasi, baka sa lifetime mo, hindi mo ma-experience yung pagtaas ng shares. At least today, kumita ka, bukas ulit, di ba? And at the same time, na-secure mo na yung profit mo. So, yun lang naman yun as a trader. Then, kumbaga, 'di ba, parang mas natutugunan niya yung current needs mo as a trader. I mean as a person. Kasi as a source of income nga siya, 'di ba? Nabubuhay ka naman, daily ka naman. Hindi ka naman mabubuhay 10 years from now gagamitin mo pa yung pera. So parang ganun lang siya. Anyways, sa akin lang naman 'yun. Ah, para silang magkaiba ng world, para sila ng different concepts and basta kung kumita ka naman and happy ka doon, it's a win-win eh. Anyways, ang magagawa ko lang is to share yung mga nagagamit ko rin para mas lucrative and yun, para sa akin masaya na ako doon. So, bahala na kayo mag-away-away dyan. Bahala na kayo mag-away-away dyan kung ano kayo. Basta ang importante, kumita ka sa trading mo. So, number one, back to the business, is volume is a security that changes hands over some period of time. So, asset kasi or security. So, pareho lang naman yun. Security. So, stocks. Yun. Yung amount no, nag-change over time. Kasi, yun yung value yun yung value nung namili. So, parang ganun. Yung volume nga is kung ilan yung namili. Then, itimes lang sa current price, yun yung value niya. Diba? Parang ganun. So, nagbabago yun. Ayun lang. Mag-key takeaways muna tayo. So, the moment na maraming volume, ibig sabihin, mas active siya, mas liquid siya. Yun yung gusto natin, liquidity. So, sa trading, mas okay sa akin yung liquidity kasi, mo yan, hindi mo naman mapapakinabangan this week or this month, di ba? Kung ang mindset mo sa trading, I'm talking about a trader. So, kailangan sa akin, liquid and active siya. Kasi hindi ko siya iti-trade. Kasi hindi ko siya pagkakitaan today or in coming weeks. Pwedeng lucrative siya in the future. Again, hindi ako investor dito, di ba? Tapos, the higher the volume, mas malaki yung impact niya sa price. Yun lang naman. So, makikita mo yun kung mag-aaral ka ng chart. So, makikita mo naman yung daily niya. Oy, biglang 6 million lang po. Tapos biglang naging 12, dumoble siya. Or mostly, nag-triple siya.
So magtitik ka ng anong meron. Ibig sabihin nagkaroon siya ng demand, 'di ba? O kaya of course yung volume pwede mo siyang isama sa mga ah, favorite mong indicators like yung support. So kung support siya, mini-maintain niya yung support na yon. Tapos nakita mo, ay 6 million, tapos nakita mo, uy, biglang nag 12 million or nag 18 million na. So, magtitik sa'yo na, okay, something is exciting. So, pwede kong tumaya kasi na-support pa naman siya. Then, boom, bigla siya magbe-break out doon. Sample lang tayo. Tayo. So, shinare ko na to. Yan, si APX. So, sa APX, ayan, kung makikita mo naman siya, di ba, lagi naman tayong kore-kore yan, mag-chart tayo. Then, yan. So nakita mo naman dito na maganda yung support niya dito, nandito sa level na to. Yung support kasi sa level, so sabihin mo sa akin, ay hindi, ito yung totoong support, 4.99. Ito naman, ay hindi, 5 pala yung support. Eh, mali ka nga kasi yung support and resistance is a level siya. I mean, area siya pala, area siya. So parang ganon. So, pag nabing area, wala naman specific point doon, basta nandun siya sa range na yon. Ayan. So kung titingnan mo nga, nandyan siya. So expected natin, pwede nandito siya. Ayan. Tapos kung titingnan mo, yung mga ano niyan, yan. Mostly nandyan, di ba? Yan. Kung titingnan mo yung mga days niya, isa na lang, 500K, 500K. Then pagdating dito, di ba? Nag 6 million siya. So tumalon siya from here. So ako nakabili naman ako dito kasi nga nakikita ko naman, ay, nagsusupport na siya dito ah. Yan. Nagsusupport na siya dyan. Hintayin ko na lang din. Alam ko naman na mag-open yung economy and magiging si PXP kasi petroleum to. Then, di ba nga, so sa disclosures naman, sabi naman na CEO na wala silang ginalaw dito and kaya naman din to umangat, di ba, ilang percent pa to? Tingnan natin na. Mostly, nasa 49.99 to. Kasi nga, 50% naman yung ceiling. So tama naman, 49. Mostly nandun naman siya sa level na yun. Mostly 50% siya kasi ngayon naman yung ceiling. So ini-expect natin, kumbaga na-approve na nga ni Duterte na pwede na exploration ulit sa West Philippine Sea kaya siya lumipad ng 50%. Yeah, so in-expect natin, pwede yung mga namingitoy, pagbenta ulit ng 50%, alam mo naman yung mga Pinoy, di ba? Alam na natin yung mindset ng Pinoy naman din tayo. So kaya mas pinipili ko talaga yung PSA kasi Pilipino ko, mahal ko ang Pilipinas. Joke lang. Hindi. Alam ko kasi parang mas alam ko kung paano mag-isip yung Pilipino kasi Pilipino ako. Yan. Tsaka mas kumikita ako dito. Anyways, ayan, pwedeng siya dyan. O kaya, ano ba yung 50%? So, 7.72 lang naman. So, ganito lang naman siya. 7.72 times 1.5 kasi nga yung ceiling. Uy, 11.58 pala. So, syempre may, dyan, 11.55 daw. Sige na nga, dito na. May resistance naman din dito. Yun o, resistance. Ganyan, may resistance. So, siyan, pwedeng tumaas siya na nga ulit. And from March, ayan, so ganun lang. So, buhay si PXP, same with others, si APX, PX, yan yung mga petroleum na yan. Then, very happy ako sa mga clients na meron to. Of course, hindi ko na siya shout out kung sino kayo. Anyways, very happy ako and I'm so proud of you, Joke. siya. So, again, pwede mag 50% ulit kasi, syempre, maganda yung news. Then, pwedeng mag-conso ulit. Depende lang sa volume kung may mga nagbebenta. Chinek kami nagbenta naman din na foreign buying, pero marami pa rin pondo to. So yung mga nakabili dito, hindi naman din papayag sila na hindi sila kumita at wala na akong nagbebenta. So sa Monday, very exciting yung mangyayari. Ito pa rin yung bida. Yeah, sila petroleum pa rin, mga petroleum companies and mga mining corporations pa rin yung bida. Next week, and very excited ako sa Monday and yun lang. So ano ba yung pinag-usapan natin? Volume, no? Yun sa volume. So yun, tingnan mo lang siya na
nasa-support siya, then tingnan mo lang kapag nakita mo na medyo tumataas at dodoble na, nag-accumulate na, uy, may nagpopondo dito ah. Mostly, kapag biglang taas, may institutional, tingnan mo rin sa may ano, sa broker platform mo kung institutional pa nga siya. Mas maganda kung staggered siya. Staggered ba tawag doon? So, pakunti-kunti yung taas niya. Mas ano yun, mas solidified yun, mas solid yun. Kumpara mo sa institutional na pwede niya ibuhos agad kasi isa lang siya eh. So, parang ganun. Anyways, mas solid kung tumaas yung volume niya and hindi ito institutional. Kasi mas lesser yung risk mo na mas magbuhusan. Anyways, ganun lang and congrats sa PXP. 49.9%. So, kung may 100,000 ka, kumita ka ng 49,000. Pero hindi naman din gano'n eh. Kasi, kumbaga parang, ina-advise pa rin natin na at some point in time, mag-diversify yung clients. Hindi naman all out lagi tayo. Okay na yung konti-konti lang, mga 10,000, 20,000. Kung may 100,000 ka, wag naman din lahat. Parang 30,000 lang, tatlong stocks mo, parang gano'n. Pag nag 50% ceiling, 15,000, be happy. Wag naman yung medyo masakit ka sa puso pag yung 100,000 mo naging 50,000 biglang baba. Medyo masakit 'yon. So kailangan ay depende pala sa skills mo na. So kahit magaling ka pa rin, kumbaga need to diversify, wag all out lagi or all in. So yun lang guys and happy ako nakapag-share ako sa iyo. So what's volume again? Volume is para sa akin is number one indicator. It's a demand for that particular stock. So you need to learn na na-support siya. Tapos, titignan mo yung daily, kung daily charting ka. Tapos, kapag tumaas siya, nakikita mo na nag-accumulate siya ng volume, nagbi-build up siya, especially yung net foreign buying. Kung nagbi-build up, solid yun. So, mas malaki yung lipad niya. So, yun. So, kaya tayo nakakakuha ng 5%, 10%, which is good kasi kung time deposit lang yan, 2.75% per year, eh dito kaya-kaya mo siya ng per day and ayun lang. So, happy evening again and see you more. See you sa trading sa Monday and God bless. Thank you.